Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Mario Francisco at shout out kay User DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga minamahal kong master, araw-araw na ulit tayo mag-upload ng mga kabatanan ni Aaron, sana mga ads wag natin skip, salamat mga master. Kabanata 2531 hanggang 2535. Bago uminom ng masarap na alak, pumunta sila sa kwarto ni Zimenjen. Ito ang dating tirahan ng Zimenchang. Ang bawat pinuno ng pamilya Zimen ay nakatira sa silid na ito, dahil ang daanan ng ipinagbabawal na lugar ay nasa silid na ito. Para kay Zimenjin, napakahirap para sa kanya na bantayan ang bawal na daanan ngunit hindi ito pasukin. Kung hindi niya hahayaang tumulong si Han Sanchen, dahil kung tatawagan si Han Sanchen, may mawawala sa kanya. Nang buksan ni Zimenjen ang sikretong pinto ng madilim na silid, pumasok sila sa daanan. Ang lapad ng landas ay maaari lamang tumanggap ng isang tao, ngunit ang distansya ay hindi malapit. Ilang minuto ang lumipas sa paglalakad patungo sa isa pang pinto. Mr. Aaron, this door is made of special materials. Hindi ito mabubuksan ng puwersa. Ipinaliwanag ni Zimenjin sa Aaron na isa rin itong uri ng paalala na hayaang hindi ito buksan ng Aaron ng may malupit na puwersa. Nang makita ni Aaron ang pinto, laking gulat niya dahil masyadong pamilyar sa kanya ang materyal ng pinto. Bagaman hindi niya matukoy kung saang materyal ito ginawa, tiyak na ito ay isang espesyal na bakal. Paano maaaring lumitaw ang ganitong uri ng bagay sa mundo ng Xuanyuan? Sa opinyon ni Aaron, ito dapat ang produkto ng lupa. Lumilitaw ang mga bagay sa mundo ng Xuanyuan. Biglang lumingon si Aaron at tumingin kay Ziman Ember. Minsang sinabi ni Hilaw na ang apocalypse ay nagpadala ng maraming tao sa mundo ng Xuanyuan, ngunit wala sa kanila ang bumalik sa lupa. May kaugnayan ba ang pamilyang Simon na ito sa apocalypse? Kahit na sabihin, ang pamilya Simon ay itinatag ng isang tao ng apocalypse, upang maunawaan niya ang teknolohiyang ito. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, tinanggihan ni Han Sanchen ang kanyang ideya. Kahit na alam niya ang ganoong teknolohiya, kailangan niya ng pansuportang kagamitan upang makagawa ng ganoong perpektong bagay. Mr. Han, anong problema? Natakot si Zimenjin sa mga mata ni Aaron at mabilis na ibinaba ang kanyang ulo. Wala lang, medyo kakaiba lang itong pinto. I've never seen this kind of material before. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Simon Jin. Hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay. Ito ay mas matigas kaysa sa bakal. Mr. Han, may paraan ka ba para mabuksan ito? Tanong ni Simon. Han 3,000 ngiti, siya ay natagpuan ang password lock, nais na buksan ang pinto ay hindi mahirap, kailangan lang ng ilang oras. Ngunit hindi niya maisip kung paano magagamit lamang ang antas ng pintuan ng seguridad na ito, kahit sa lupa, sa bank vault. Paano ito makikita sa mundo ng Xuanyuan? Hindi mo ba naisip na pumasok sa bawal na lugar mula sa ibang lugar? Ang pintong ito ay maaaring pigilan ka, ngunit ang ibang mga lugar ay dapat na makapaghukay ng bawal na lugar. Tanong ni Aaron kay Zimenjin. Ngumiti ng mapait si Zimenjen. Sinubukan niya ang pamamaraang ito sa loob ng mahabang panahon, ngunit ang ipinagbabawal na lugar ay gawa sa materyal na ito. Para itong kaong bakal na nakabaon sa lupa, walang ibang pasukan maliban sa pintong ito. Nang ipaliwanag ni Zimenjin ang sitwasyon sa Aaron, mas nagulat si Aaron. Sino ang nag-iwan nito, at ano ang iniwan ng lihim na aklatan na ito? Lumabas ka muna, susubukan ko. Sabi ni Aaron kay Zimenjin.
Halatang medyo hindi mapalagay ang ekspresyon ni Zemanjin, ngunit agad niyang tinakpan ang utos ni Aaron, hindi siya makarinig. Pagkaalis ni Zemanjin, nagsimulang mag-alala si Han Sanchen. Hindi siya magnanakaw para i-unlock ang lock. Sa pagharap sa ganitong uri ng lock ng password, nahirapan siya sandali. Bukod dito, ayon sa teknolohiya ng mundo, kung ang error sa password ay umabot sa isang tiyak na bilang ng beses, ito ay may lock. Sa oras na iyon, mas mahirap itong buksan muli. Si Han Sanchen ay nakakita ng maraming pelikula tungkol sa pagnanakaw, at maraming paraan upa i-unlock ang lock sa mga pelikula, ngunit hindi maisa sa katuparan ang mga paraang iyon nang walang anumang mga tol. May paraan ba para makapasok? Sabi ni Aaron. Ang pulang mata na Jade Python sa kanyang braso ay nagsimulang maging aktibo at nasa sabik. Matagal na itong hindi naging aktibo. Handa na itong lumipat sa huling digmaan. Kung hindi ito kontrolado ng Aaron, mas malaki sana ang epekto ng digmaang iyon. Ang Red-Eye Jade Python ay isang bihirang hayop. Malalim ito sa madilim na kagubatan. Bagamat walang paraan ang Aaron upang matukoy ang antas nito, alam ng Aaron na hindi ito may kukumpara sa kanya. Huwag kang excited. Kung hindi mo mabuksan, samahan mo lang ako. Kung mabubuksan mo ako, papayagan kitang lumabas ng ilang araw. Paano na? Sabi ni Aaron. Nang marinig ang mga salitang ito, ang pulang mata na Jade Python ay tila mas nasa sabik, naglabas ng pulang sulat, na mukhang sabik na subukan. Biglang naglabas ng isang sinag ng Jade ang Red-Eye Jade Python. Bagaman ito ay tila banayad, ito ay gumagawa ng mahusay na enerhiya. Nang umakyat ito sa pintuan ng seguridad, nagsimulang matuno ang buong pinto, at gumawa ng zizizi sound. Ang Aaron ay natigilan sa malakas na kaagnasan. Sa pag-iisip ng lalaking ito na laging nakahawak sa kanyang braso, biglang nakaramdam ng manhid si Aaron. Kung ginamit ng lalaking ito ang kakayahang ito sa kanyang kamay, matagal nang walang silbi ang kanyang kamay. Sa kabutihang palad, ang Aaron ay pumirma ng isang kontrata sa Red-Eye Jade Python, at ang buhay ng isang tao at isang ahas ay pinagsama, kaya hindi siya sasaktan ng Red-Eye Jade Python, hindi ko inaasahan na mayroon kang ganoong kakayahan. Pagtingin sa pinto ng seguridad ay natunaw ang isang butas, Aaron tumawa, tila na ito ay hindi masyadong mahirap, kailangan lang siyang manood ng tahimik, maaaring buksan ang pinto. Sa oras na ito, ang pulang mata Jade Python biglang tumigil, at pagkatapos nagsuka ng pulang liham kay Aaron, huwag kang mag-alala hanggat maaari akong makapasok, papalayain kita ng ilang araw. Nang marinig ito, muling sinimulan ng Red-Eye Jade na Python ang kanyang sariling kalsada ng kaagnasan, at nagtrabaho ng husto. Sa maikling panahon, makakalagpas na ang butas, at matatapos na ang gawain ng Red-Eye Jade Python. Ibinalik ito ni Aaron sa kanyang braso, na tinatawag na Zeman Ember. Nang makita ni Zemanjin ang butas sa pinto, lihim niyang pinigilan ang kanyang panloob na pagkabigla, dahil narinig niyang sinabi ni Zhong Qishan na kahit na malakas ang pinto sa Extreme Division, imposibleng mabuksan ito ng may karahasan, ngunit halatang ginawa ni Han Sanchen, ito. Hindi ba ito nangangahulugan na ang Aaron ay mas makapangyarihan kaysa sa malakas sa Jizhijing, ang iyong pamilya, kung tutuusin? Manguna ka na, sabi ni Aaron kay Zemanjin, salamat, Mr. Han. Sa wakas, si Zemanjin ay nasa sabik na makapasok sa ipinagbabawal na lugar, dahil naglalaman ito ng lahat ng mga bihirang bagay ng pamilya Zeman. Dati, si Zemanchang lamang ang kwalipikadong makaalam, ngunit ngayon, ang misteryosong belo ay sa wakas ay mabubunyag sa kanyang harapan, si Zemanjin ay sumunod, ito ay isang bawal na lugar, ngunit ito ay isang lihim na silid, ngunit ang mga bagay ay nakakasilaw. Naakit si Aaron sa isang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa sulok, may hindi maipaliwanag na puwersa na umaakit sa kanya. Ang lakas ay umaakit kay Aaron upang lapitan ang kahon na gawa sa kahoy ng hindi namamalayan, at isang kakaibang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso, na pamilyar sa Aaron. Nang matagpuan ni Zemanjin ang kakaibang hitsura ni Aaron, itinuon din niya ang kanyang mga mata sa kahon na gawa sa kahoy. Para sa kanya, ang kahoy na kahon na ito ang pinakamahalagang bagay sa buong lihim na silid, ngunit alam niya na dapat itong magkaroon ng mga pagkakaiba upang mabigyang halaga ng Aaron. Gayunpaman, dahil nangako siya sa Aaron na hanggat maaari niyang ipasok ang lihim, silid, maaari niyang piliin ang mga bagay sa loob nito. Natural, hindi sisirain ni Zemanjin ang kanyang pangako. Mr. Aaron,
Anong problema? Tanong ni Simon Jin kay Aaron. Umiling si Han Sanchen. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang kapangyarihan sa kahoy na kahon ay umaakit sa kanya. Ang pakiramdam na ito ay hindi mailalarawan sa mga salita. Alam mo ba kung ano ito? Tanong ni Aaron. Si Simon Jin ay hindi pa nakakapunta sa silid ng mga lihim, at wala siyang alam tungkol sa mga bagay dito. Ang tanging naisagot niya ay hindi niya alam. Ang ulo lang ng bawat pamilya ang pwedeng pumunta dito, kaya wala akong alam dito. Tumanggo si Aaron, sinabi, nangako ka sa akin noon, hindi mo nakalimutan. Kung nagustuhan ito ni Mr. Han, maaari mong kunin. Nag-aatubili si Simon na sumuko, ngunit kailangan niyang tiisin ang sakit para sumuko, at alam niyang kahit hindi siya pumayag, hindi niya mapipigilan ang Aaron. Hawak ni Aaron ang kahoy na kahon sa kanyang kamay. Hindi siya nagmamadaling buksan ito, bagkus ay diretsyong umalis sa sekretong silid. Dahil dito, medyo hindi inaasahan si Simon Jin. Bagamat alam niyang hindi niya makukuha ang mga gamit sa kahon na gawa sa kahoy, hindi niya inasahan na hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong tingnan. Mukhang inalis na ang pinakamagandang bagay. Pagkaalis ni Aaron, walang magawa si Simon Jin. Hindi nagtagal, bumalik si Aaron sa kanyang silid at isinara ang pinto upang maiwasang may biglang pumasok. Mayroon siyang isang uri ng intuition, na tila may napakalaking koneksyon sa kanya. Noong una, sa lugar na ipinagbabawal ng Apocalypse, ang pakiramdam ng Traxayon ay napakalakas, ngunit nang dumating siya sa mundo ng Xuanyuan, nawala ang pakiramdam. Hanggang ngayon, muling lumitaw ang pakiramdam na ito. Hindi sigurado si Han Sanchen kung ang pakiramdam ay nagmula sa kahoy na kahon sa harap niya, ngunit alam niya na tiyak na may koneksyon sa pagitan ng dalawa. Nang tuluyang buksan ni Aaron ang kahon na gawa sa kahoy, ang nakita niya ay hindi isang bihirang kayamanan. Sa kabaligtaran, ito ay isang napakamapagpakumbaba na bagay, at kung makikita ito ng mga ordinaryong tao, ito ay ituturing lamang bilang isang nagbabala na bagay. Ang buto ng binti, mula sa ibabaw, ay halos mabulok na buto ng binti. Nakita ng 3,000 ni Aaron ang parang dalawang gisante sa buto, at hindi niya mapatunayan na ang dalawang buto ay kabilang sa iisang katawan, ngunit iisa ang naramdaman nila. Huminga ng malalim si Han Sanchen. Ang bungo ay isinama sa kanya, at ang buto ng binti sa harap niya ay naglalaman din ng malaking enerhiya. Tila nakikinita na niya na ang buto ng binti ay tuluyang isasama sa kanyang katawan. Bagamat alam niyang magdudulot ito ng malaking pagunlad sa kanyang lakas, mayroon siyang sunod-sunod na mga problema, gaya ng kung saan nanggaling ang mga buto na ito, kung sino ang nang-iwan sa kanila, at kung bakit maaaring sumanib ang mga ito sa kanyang katawan, na nagpapasakit kay Aaron. Nadama ni Aaron na mayroong isang malaking lihim na nakatago dito, at kung gusto niyang malaman ang lihim, tila nakakita siya ng isang buong hanay ng mga buto. Sino ka? Ang kalansay ng iyong lakas, na sadyang iniwan sa akin. Sabi ni Aaron sa sarili. Sa oras na ito, may mabilis na katok sa labas ng pinto. Sa sandaling marinig niya ang ritmo, alam ni Aaron na si Huang Xiaoyong iyon, dahil hindi siya maabala ni Jiang Yingling sa G. Ganitong paraan. Pagkatapos kolektahin ang mga buto ng binti, binuksan ni Aaron ang pinto. Oo nga, ang lalaking nakatayo sa labas ay si Huang Xiaoyong, at humihingal siya. Nahulog ang langit. Mahinahong sabi ni Aaron. Master, may problema. Hingal na sabi ni Huang Xiaoyong. Kung maglakas loob kang istorbohin ako sa maliliit na bagay, babaliin ko yang paa mo at sasabihin ko. Sabi ni Aaron. Huang Longhol, may darating. Sinabi ni Huang Xiaoyong na ito na ang pangatlong pakikipag-ugnayan niya sa mga tao sa bulwagan ng Huanglong, ngunit ang pakiramdam na iyon ay nagpakaba pa rin sa kanya, kaya nagmamadali siyang bumalik sa bahay ng Ziman mula sa bundok ng Fengwang. Nang marinig ito, sumimangot si Aaron. May isang tao mula sa bulwagan ng dragon ng emperador. Malaking bagay talaga ito. Hindi ko alam kung ano ang plano ng emperador sa pagkakataong ito. Tara na at tingnan natin. Sabi ni Aaron. Matapos matanggap ang balita mula sa Aaron, ang lungsod ng West Wing ay may maraming linya ng mata at naglabas din ng mga balita. Dahil ang 3,000 ng bawat kilos at bawat galaw sa Lantau Peak, ang lungsod ng West Wing ay maraming mga estranghero. Ang mga taong ito ay may ibang mga ahente ng pamilya at may iba pang mga eyeliner. Pinagmamasdan nilang mabuti ang kilos ng 3,000 Koreano.
Ngayon ang mga dragon ng emperador, ang mga eyeliner na ito ay natural na gustong ipaalam ang mga puwersa sa likod ng mga balita sa unang pagkakataon. Nang dumating siya sa bundok ng Fenghuang, sinalubong ng Aaron ang mga tao mula sa palasyo ng Huanglong. Sa pagkakataong ito, ang mga tao ay hindi kasing lakas ng naunang 2 beses, ngunit mas malumanay. Nang makita ng bisita ang Aaron, nagkusa siyang humakbang pasulong at nagpakilala, "Hello, Master Han, my name is Yuaxia. Isa akong subordinate ng Emperador Zun." Sa ilalim ng buwan, ang pangalang ito ay nagpaparamdam kay Aaron na medyo kawili-wili, ngunit ang hindi niya alam ay ang 2 salitang ito ay kumakatawan sa Dragon Palace ng Emperador. Bilang katiwala ng Emperador, ang karapatan ni Yuaxia sa Huanglong Hall ay pangalawa lamang sa Emperor mismo. Sa pagkakataong ito, personal siyang pumunta sa lungsod ng Zixang, makikita natin ang atensyon ng Emperador sa bagay na ito. "Kumusta? Kung ayaw mo, tawagan mo akong Mr. Aaron." Para sa pamagat ng Han Zhangzu, hindi ginagamit ang Aaron sa ilalim ng buwan, nakangiting sabi niya, "Mr. Ipinanganak daw si Han. Sa kasong ito, tatawagan kitang Aaron." Aaron kilay isang pik, sa ilalim ng buwan ang ganitong uri ng pamilyar, hindi niya naisip. Ngunit ito rin ay nagpapakita ng saloobin ng emperador, tila sa pagkakataong ito ay nagpadala ang emperador, "Mga tao, ay hindi naghahanap ng gulo, walang lugar na mauupuan dito, patawarin mo ako nang sabihin ni Aaron ang salitang, Yulaw." Naramdaman niya na ang pamagat ay hindi tama para sa lupa, ito ay isang pamagat ng klero, at hindi niya alam kung may salitang, Yulaw, sa mundo ng Xuanyuan na napansin ni Yuaxia ang kakaibang hitsura ni Aaron at nakangiting sinabi, "Tawag sa akin ng mga taong pamilyar sa akin na Yulaw, kaya tinatawag mo akong Yulaw. Walang problema, hindi mo na kailangang isipin. Hindi ko alam kung bakit ako pinuntahan ni Yulaw." Diretsyong tanong ni Aaron. Tulad ng sinasabi, ang lahat ay napupunta ng hindi pumunta sa templo ng 3 kayamanan. Dahil Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!